Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Brian Isimundo sa ating aking daily devotion ngayong araw, September 7, 2025. Ngayong araw po natin tutulating series which is a seminary edition. Specifically, ang topic po natin for this day is about session. Bakit bawal ang sumuko sa hamon ng buhay? Now, ang talata po natin ay magagaling sa Psalm chapter 110 verse 1. Sabi po rito, basahin ko po. The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Now, pang ating mas maunawaan kung anong ibig sabihin ng talatang ito, ito pang mas maintindihan natin ating devotion, ngayon po, tayo pwede dako sa ating teaching for today. So ngayon po, ang ating Panginoong Kristo ay nag-reign na dito sa mundo, dito at doon sa langit. So first, He is reigning with the believers in heaven. So lahat po, those who have gone before us are alive. They are alive in His presence, wherein they worship Him. They share His victory. Ikalawa po, He is reigning with the believers on earth. So yung Espiritu po, ito po ay buhay, ito ay active sa kanyang mga tao, sa kanyang mga anak, wherein He guides us and empowers us to live out His kingdom here. And ikatlo po, yung mga Christian po, tayo pong mga Christian, we are sent on a mission to make earth like heaven. So yung calling po natin is not just to wait for heaven someday, but to reflect God's kingdom dito po sa ating mundo, wherein dapat we aim to bring love, to bring justice and truth and light dito sa mundo. Ngayon po tayo pitadako sa ating application. So ano nga ba dapat natin gawin sa ating dapat nating apply sa ating mga buhay? So una po, let's take each day as a battle na nanalo na para sa ating Panginoon. So tingnan mo yung mga choices mo, yung mga challenges mo sa buhay as part of advancing God's kingdom. Ikalawa po, dapat you thrive a life. Dapat nagsumikap ka sa buhay knowing na meron kang Diyos sa iyong buhay. Kasi Jesus doesn't want us to just really survive. He wants us to live with purpose. He wants us to live with joy and boldness as His representative. And third po, isipin mo na mag-isip ka gaya ng mga early disciples, mga taong nagpapakalat ng salita ng Diyos noon. So isipin mo, they were just ordinary people, but still they carried the extraordinary message of the gospel, and dahil doon it changed the course of history. So that same mission po, ito po ay nasa ating kamay sa ngayon. Marami po tayo natutunan sa araw na ito.